Ang Daniel chapter 10 po ay nag-reveal ng isang hidden war, spiritual war, na naniniwala po kung makakapagpaliwanag kung bakit marami tayong mga panalangin na hindi kagad natin nakukuha ang sagot. Ang context po nito, si Daniel ay nakatanggap ng isang disturbing vision. Merong ipinakita ang Panginoon sa kanya at itong vision na ito ay may kinalaman sa gera at sa hardship. Nabagabag ang loob nitong si Daniel kasi ipinakita ng Panginoon sa kanya yung future conflict na may kinalaman sa political turmoil at may kinalaman sa military turmoil. Bagabag ang puso ni Daniel sapagkat ipinakita ng Panginoon na merong magra-rise na isang masamang leader. Na ang sabi ng maraming Bible scholar, itong masamang leader na ito is actually a foreshadow of the Antichrist. At dahil natanggap po nitong si Daniel ang isang kabagabagabag, sabi mo nga sa katabi mo, nakakapagpabagabag. Okay, dahil natanggap ni Daniel ang isang nakakapagpabagabag na vision, na merong isang masamang leader na mag-a-arise, na magkakaroon ng military conflict and military turmoil, nag-fasting si Daniel sa loob ng 3 linggo. Sabi mo sa katabi mo, mukhang hindi mo kayang maging Daniel. Sabi mo nga sa katabi mo, okay, hindi mo kayang maging Daniel, okay? Okay, so 3 linggo, dahil na-disturb itong si Daniel, gusto niyang maliwanagan siya. Lord, may ipinakita ka sa akin, pero anong ibig sabihin nito? So dahil wala siyang understanding and wisdom patungkol sa kanyang nakita, nag-fasting siya ng 3 weeks. With deep mourning, may pagluluksa, na hindi siya kumakain ng anumang karne at hindi siya naglo-lotion for 3 weeks. Yun yung concern ng marami sa inyo. Hindi yung pagkain ng karne, yung hindi ako makakapag-lotion for 3 weeks, Lord. Walang skincare. Oh. Noong unang panahon kasi, yun ay sinyales ng kanilang pagluluksa. Kung pamilyar ho kayo sa Middle East kasi very dry ang kanilang weather, so moisturizer and lotion is a must. Okay? Kaya pansinin niyo yung mga OFW from Middle East, ang pasalubong Jergens. Oh, kasi nga doon sa mura ho kasi sa Middle East. Dry na dry po ang kanilang weather. So to cut down story short, no, for 3 weeks nanalangin siya, nag-fasting siya, hindi siya kumakain ng karne. And for 3 weeks, watch this, nananalangin siya sa loob ng 3 linggo, wala siyang makuwang sagot. Hindi siya aware na habang nag-aantay pala siya ng sagot, siya pala ay under ng spiritual attack. And after 21 days, wala pa rin yung sagot, pero may dumating na isang anghel. At itong anghel ng Panginoon na ito, nung ipinadala, nung nakausap si Daniel after 21 days, ang sabi sa kanya ng anghel, huwag kang mag-alala, kasi since day 1 pa lang, day 1, narinig na ng Panginoon ang iyong panalangin. Ang gandang assurance, ano? Na hindi pala porket hindi mo nakikita yung sagot, hindi sumasagot ang Diyos. Hindi pala porket hindi mo nakikita yung galaw ng Diyos, ay hindi gumagalaw ang Panginoon. Because apparently, 21 days niyang inantay ang sagot sa kanyang panalangin, hindi niya nakuha, pero ang sabi ng anghel, huwag kang mag-alala kasi day 1 pa lang nakuha, narinig na ng Panginoon ang sagot sa iyong panalangin. However, ang sabi niya, ipinadala na yung sagot nung day 1 pa lang, pero merong spiritual forces, territorial spirit sa kingdom of Persia. Now, Persia is a modern day Iran. Okay? So, merong spiritual forces na territorial na kumukontrol sa mga leader ng Persia na yung answered prayer mo, hinarangan nitong mga spiritual forces na to. Kaya, day 1 pa lang nasa iyo na dapat, pero dahil may spiritual force na humarang. So, pasinin nyo, no? Yung invisible na battle nag-cause ng visible na delay. Okay, ulitin ko ha. Invisible yung battle, wala siyang awareness na habang siya'y nananalangin, nakikipaglaban pala yung langit para sa kanyang panalangin. No, so ibig sabihin yung invisible na laban, hindi niya nakikita, nagko-cause ng visible delay. Yun yung problem nating maraming Christians nowadays. Masyado tayong frustrated sa delay, hindi natin nakikita yung invisible battle. Sinusukuan mo na kasi delay, pero ipinaglalaban pa pala ng Panginoon. Come on now. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wag mong sukuan.
Okay? Ipinaglalaban pa. So ang sabi ng Bible, nung dumating itong anghel after 21 days, inassure siya ng anghel, unang araw pa lang narinig na ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Ibig sabihin, the answer of heaven is there, pero yung answered prayer nakatagpo ng resistance mula sa impyerno. Which is, I believe, a lesson in and of itself to each and every one of us. Fasten your seatbelt. Na minsan nakala mo, porket wala pa yung prayer request mo, at hindi pa sinasagot ng Lord ang panalangin mo, pakiramdam mo, ini-ignore ka ng langit. Pakiramdam mo, walang pakialam ang langit. Pakiramdam mo, hindi nagko-cooperate ang langit. Pakiramdam mo, ayaw makipag-coordinate o ayaw makipag-cooperate ng Panginoon sa'yo. But let me tell you this, you are not ignored. You are opposed. Hindi ka binaliwala. May opposition lang doon sa iyong prayer. Ano kaya yung maidudulot ng answered prayer na yan? That the hell is willing to block it and intercept it. Ano kaya ang pwedeng maidulot dito sa pananampalataya mo na gagawin ni Satan ang lahat para hindi mo matanggap ang sagot sa iyong mga panalangin? So hindi inignore ng Lord si Daniel, hindi niya nakuha ang sagot sa panalangin niya dahil kulang siya sa pananampalataya. Full of faith si Daniel, he was not ignored, but he was opposed. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng delay sa buhay mo natural. May mga delay na bunga ng opposition ng kaaway. Kaya hanggang ngayon, 5 years na, wala pa rin yung sagot sa iyong panalangin. And I can tell you this because I myself have been praying for something na pakiramdam ko long overdue na. Kasi minsan nilalagyan natin ng due date, yung due season ng Panginoon. Ang mga pangako ng Lord walang due date, pero laging may due season. Hindi mo pwedeng lagyan ng deadline ang mga pangako ng Diyos, pero ang pangako ng Panginoon, in due season you will harvest. If you don't give up. If you keep on keeping on. If you will keep on praying and persevere, ang sabi ng Scripture, you will receive it. To the point, na ang sabi ng Scripture, day 1 pa lang, nagpadala na ang Diyos ng anghel para sabihin kay Daniel, ito ang kasagutan sa iyong panalangin. So nagpadala ng messenger angel, unfortunately, because matindi ang answered prayer, matindi rin ang resistance. So dahil hindi pa dumarating in 3 days, nagpadala ang Lord ng another reinforcement. But this time, a warrior angel, archangel. Ano yung mga archangel is one of the most prominent angels in the Bible. Pag sinabing archangels, chief of angels. So you have to, we don't have time for theology, but you have to understand na sa langit, ang mga angel may ranking yan. So may mga messenger angel katulad ni Gabriel, pero may mga archangel, chief of angels. Ito yung mga leader of the heavenlies na warrior in and of itself. Minsan lang, kailangan lang natin tanggalin sa isip natin yung itsura ng angel. Kasi minsan, pag nakakita ka ng maganda, ang cute mo. Girl, you're my angel. You're my darling baby. Diba? Kasi pag nakakita ka ng cute, laging angel. Pero kung titignan niyo po ang, kasi tayo pagka sinabing angel, yung naka-diaper, maliit yung pakpak, mga pang-Valentine's ba? Diba? Pero tingnan nyo sa Bible, every time makakakita sila ng anghel, napapaluhod sila, napapadapa sila sa takot. So kung hindi nakakatakot ang itsura ng anghel, imagine niyo nakita ni Moses ang anghel, sabi niya, ang cute. Hindi nga ganun. Dapat ganun ang reaction ni Moses. Pero dahil hindi cute ang mga angels, so to speak, katulad ni Lucifer, he was once an angel. Ang description ng Ezekiel sa kanya, ang kanyang katawan is made of a musical instrument. So probably may saxophone dito, may flute dito, may gitara dito, bass, we don't know. Pero definitely, nakakatakot ang kanyang itsura. So nagpadala ang Panginoon ng archangel. This is not just an ordinary angel. High ranking ito, warrior angels to fight on His behalf. Para sabi ng Scripture, after 21 days, nung dumating itong archangel na ito, si Michael, ano sabi ng Bible? Natanggap niya ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ibig sabihin, yung sagot sa prayer ni Daniel, delayed, pero hindi denied. Based on this text, I want to show you 3 stages of an answered prayer. No? Na kahit pa tayo ay opposed and under attack, naniniwala ako na ang Panginoon is just so good that He wants to answer our prayers. Kung yan naman ay ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob naman ng Panginoon. Pero ano ba yung 3 bagay na madalas pinagdadaanan nating mga Christians bago natin matanggap ang sagot sa ating panalangin? Number 1, based on the text, ang unang stage ng answered prayer is the pressure. Pressure. Everybody say pressure.
Ano ang sabi ng Bible sa verse 13? Balikan nun natin. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia, highlight that part, okay, blocked my way. So, ibig sabihin, itong angel messenger, papunta na sana siya para ihatid ang kasagutan, pero hinadlangan siya. May resistance, may pressure para hadlangan yung sagot sa kanyang mga panalangin. Magandang correlation to doon sa main text natin last Sunday sa Ephesians chapter 6 verse 12, na ang sabi that our struggle is not against flesh and blood, pero saan daw po? Through rulers, authorities or principalities of the unseen world, against the mighty powers in the dark world, and against the evil spirit in the heavenly realms. Now, for those who are interested, kung ang mga angel may ranking, ang demonic forces meron din. May rulers, principalities, mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly realms. Anong ibig sabihin nito? Dahil nanalangin itong si Daniel for understanding, hinadlangan ng kaaway na matanggap niya yung understanding na yon at nagpadala ang kaaway ng opposition, ng pressure para hindi niya matanggap ang sagot sa kanyang mga panalangin. And most of the time, masyado tayo nakafocus sa visible delay na nakakalimutan nating i-rebuke ang mga invisible forces na humahadlang sa ating mga panalangin. Listen to me, church. Ang mga delay sa buhay natin could be a spiritual pressure. Yung bang nararanasan nyo ba ito na pray kayo ng pray, nabuksan ng Lord yung pintuan, pero 3 years na sarado pa rin. The doors remain closed. And that could be a spiritual pressure. Kumbaga yung breakthrough mo parang napopostpone. O kaya naman, pwedeng yung iba sa inyo discourage. Na parang ayaw mo na mag-pray kasi nagpe-pray ako, di naman sinasagot. Ayaw mo na mag-serve kasi nagsiserve ako, wala namang fruit. What's the point? Sinasabi mo, susuko na lang ako kasi what's the point of serving? What's the point of reading the Bible anyway? What's the point of praying? What's the point na nagsisilbi pa ako sa Panginoon? Parang hindi ko naman makita ang breakthrough. That could be a spiritual pressure or confusion. Tulad niyo, litong-lito ka. Di ba? Confusion. Okay? Dati, ang clear ng pagtawag ng Lord sa'yo. Ang clear ng direction. But all of a sudden, yung klaro naging malabo. It becomes unclear and now you're confused. What is your identity in Christ? You are confused about your relationship with God. You are confused dun sa iyong identity. You are confused about your calling. You are confused about, ano na ba? Saan na ba ako pupunta? Saan ba ako dinadala ng Panginoon? And that could be a spiritual pressure na pinagdadaanan natin mga Kristiyano. And in case hindi pa kayo makarelate, baka dito makarelate na kayo. Fatigue. Natulog ka, paggising mo, ina-expect mo, rested ka, pero nung natulog ka, 8 hours, paggising mo, pagod ka pa rin. Ang tawag doon, fatigue. Unusually tired. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo parang mechanical, lahat na lang parang routine. You cannot seem to see anong point, anong why, anong reason ko ba ito ginagawa, na kahit maliliit na task, parang ang bigat gawin. Why? May fatigue. You are not just tired. You're fatigued and burnout. And all of these things are actually spiritual pressure na ginagamit ng kaaway para tayo ay pahintuin. Katulad ni Elijah, remember? Si Elijah, nung tinalo niya po yung 450 prophet ni Baal, na nagpababa siya ng apoy, remember that? Na buong half day, pray ng pray ito mga false prophet, walang apoy na bumagsak. Pero si Elijah, saglit lang. Kasi totoo Diyos mo, pag totoo ang Diyos mo, saglit lang talaga. No? Nanalangin siya ng apoy, bumagsak yung apoy. It was a huge achievement. It was the talk of the town, viral sa YouTube. Come on now. Okay, chinapchap sa TikTok, viral sa TikTok. Pero after ng achievement, after ng victory, asan si Elijah? A few hours later. Asan si Elijah? Nandun, burnout, depressed. At sabi niya, ako lang naman ang nag-iisang prophet na natitira pa. He was overwhelmed. He was depressed because even prophets gets overwhelmed too. Even the strong gets tired too. Hindi porket malakas, hindi napapagod. Hallelujah. Amen. Hindi porket anak ng Diyos, hindi porket anointed, ay hindi na napapagod. And that's exactly what happened to Elijah. Pero anong ginawa ng Panginoon? Amen? Imbis na sigawan siya, anong sabi ng Bible? Pinakain siya, pinagpahinga siya, and he was able to do ministry again because he was well-rested and well-fed. Sabi mo sa katabi mo, baka gutom lang yan. Okay, baka pagod lang yan. Amen?
Even Jesus have gone through overwhelmed seasons sa kanyang buhay. Sino sa inyo nakakaranas kayo ng overwhelming feeling sa inyo? Na parang you feel small with this kind of task. Parang you feel weak, you feel like you don't have the education, the experience for it. Even our Lord Jesus have felt that way. On the Garden of Gethsemane, ang sabi ng Scripture, He sweats like drops of blood because of the overwhelming pressure, so to speak, na alam niyang ibebetray siya, ipagkakanulo siya ng mga taong pinag-invisan niya ng kanyang panahon. Mga taong nakasama niya. Pero tatandaan niyo to, yung simula kung saan na-overwhelm siya, ang sabi ng Scripture, dun din nagsimula ang katagumpayan ng bawat isa sa atin. Amen? Alam niyo kung bakit? Because sometimes pressures are necessary. Some pressures are necessary. Kasi ang switch ng ilaw, hindi bubukas ang ilaw pag di mo in-applyan ng pressure. So magkakaroon lang ng ilaw pag may pressure. Ang musical instrument, hindi tumutugtog ng walang pressure. So may mga breakthrough sa buhay natin na hindi natin makakamit kapag di tayo dumaan sa pressure. So pressures are necessary, and in fact, sometimes pressure is the only way. So sometimes we have to welcome those pressure. Even David have gone through overwhelming sense of pressure. Imagine niyo mga kapatid, hinahabol siya ng mismong hari. King Saul was trying to kill him. And for 10 years, he was running for his life. And finally, ang sabi ng Bible, nung nasa kuweba itong si David at nagtatago dito sa hari na gustong pumatay sa kanya, he made an encouraging and inspiring statement that I want you to read. Sabi ng Psalms 142 verse 3 to 5, "When I am overwhelmed, you alone know the way I should turn. Wherever I go, my enemies have set traps for me. I look for someone to come and help me, but no one gives me a passing thought. No one will help me." Anybody can relate to that? No one cares a bit what happens to me. Verse 5, and then I prayed to you, and I said, "You are my place of refuge, and you are all I really want." Now listen, si David nasa kuweba, isolated, under stress, emotionally unstable, emotionally drained. At habang nananalangin siya, napatunayan natin kung kanino tayo. Kasi ang pressure, it will reveal who you are and whose you are. Hindi lang i-reveal ng pressure kung sino ka. I-reveal din ng pressure kung sino talaga ang Diyos mo. Amen? Na ang sabi ng Bible, nung na-overwhelm ako, napagod ako, hiningan ko ng tulong yung mga taong akala ko makakatulong sa akin. Nilapitan ko sila para makahingi ako ng tulong. Na-frustrate lang ako kasi people will disappoint you. Pero nung lumapit ako sa iyo, sabi niya, at sinabi ko, "Lord, ikaw ang aking sandigan. You are my refuge." And na-realize ko, you are the only one that I need. Balik mo nga yung verse 5, anak. What's this? Ang sabi ng scripture, nagnalangin ako, sabi ko, you are, highlight this part, you are my place of refuge. Now listen, nasa kuweba siya at this point. Nasa cave. Literally, ang refuge niya yung cave. Yun ang nagiging shield niya para sa mga gustong humabol sa kanya. Pero hindi niya sinabing, itong cave na to ang aking refuge. No, he recognized kahit anong tibay ng cave, kahit anong tago ng cave, ang tunay na makakapagligtas sa akin, ang tunay na makakatulong sa akin, hindi yung kuweba, kundi yung mismong ating Panginoon. I don't know who is this for. Gusto ipaalala ng Panginoon sa atin, hindi finances ang tunay na kuweba natin, hindi education ang tunay na refuge natin, hindi connection ang tunay na refuge natin. Ang sabi ng Bible sa Psalms 46, God is our refuge, and He is our strength. By the way, refuge, strength. Refuge, sandigan. Strength, lakas. Ano man ang kailangan mo, offense or defense, God is with you all along. Amen? Kung kinakailangang itago ka ng Panginoon sa kanyang malabay na pakpak, itatago ka ng Panginoon. Pero kung may mga pagkakataong kailangan mong lumaban, He is your strength. Amen? The name of the Lord is a strong tower. The righteous that will run into it, they will be saved. Palapakan natin ang Panginoon. He is a refuge. Amen. Hinahabol ako ng kaaway for many years. Yung hari mismo, nakapost ang poster ko kahit saan. Kalat ako sa social media, hinahanap ako ng may pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. And yet, ang sabi niya, alam ko Lord, ikaw ang aking tanggulan. Ano sinasabi ni David?
This problem is bigger than me. But my God is bigger than this. So the storm is bigger than me. But my God is bigger than this storm. This battle is bigger than me. But my God is bigger than this storm. This mountain is bigger than me. But my God is bigger than this mountain. This burden is bigger than me. But my God is bigger than this burden. I am overwhelmed, but I'm still anointed. I am overwhelmed, but I'm still chosen. Hindi ako overloaded, overflowing ang grace ng Panginoon sa aking buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Everybody say, God is my refuge! God is my refuge! So sa mga panahon na pakiramdam mo magbe-breakdown ka na because of the pressure, tandaan mo to. What if akala mo magbe-breakdown ka na pero ang totoo nagbe-breakthrough ka pala talaga? What if lang? What if lang? Kasi alam nyo, ang mga eroplano, pasensya kayo, marami ako illustration about eroplano. Mahilig kasi talaga ako sa eroplano. Pero alam nyo, ang eroplano, pinakamatinding resistance na kukuha ng eroplano pag pa-take off na siya. Amen? This is a reminder for each and every one of us. Kapag matinding-matindi na yung pressure, baka senyalis na yan, napaangat na eh. No? Papunta na tayo dun sa next season. Kasi sa totoo lang, halimbawa ngayon, no, pag sira yung elevator, o kaya, actually, kahit hindi sira ang elevator, pag maraming umakyat, naghahagdan na lang iba sa inyo. Parang ang sama ng tingin nyo. Gawan nyo naman ang paraan to, Pastor. Every week na lang ako naghahagdan. Okay, we are trying. Okay. Ba? Pag sa unang ano ka pa lang, ground floor ka pa lang, naka-makeup ka, no? Ganda, Bis na bis ka, may pabango ka, ano ba yung pabango, yung blue water? Naka-Dior ka pa, di ba? Celine Dior, okay. Pabango, first floor, di ba? Akyat ka, la. Ganado ka pa eh. Pero pagdating ng second floor, hinihingal-hingal ka na. Third floor, sabi mo, kumakapit ka na sa kasama mo. Fourth floor, gumagapang ka na. Fifth floor, sabi mo, ano ba naman simbahan to? Taas naman kasi. Di ba? Pero napansin nyo, habang palapit ka ng palapit, habang pahirap ka ng pahirap, ibig sabihin palapit ka na ng palapit. Doon sa breakthrough na yun. Amen? So kapag may pressure, salamat sa Lord sa pressure. Kasi hindi naman hahadlangan to ng kaaway kung hindi to para sa Panginoon eh. Kaya pag wala kang pressure na natatanggap, magtaka ka na rin eh. Diba? Parang 7 years na akong masarap buhay ko ah. Magtaka ka rin nun kasi hindi ka pinay-pressure, walang resistance. Kasi ang mga walang resistance, kakampiyan. So pag wala kang resistance, kakampi na yata ako ng Diablo ah. Di ba? Kasi walang resistance eh. Di ba? Oh, pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, expect resistance. Expect some pressures. Pero hindi porket nape-pressure ka, ay hindi ibig sabihin nun nasa mali ka lagi. Minsan yung pressure is an indication that you are doing the right thing, that you are on the right track. Ang kailangan lang magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Amen? So, ang sabi ng Bible, habang itong si Daniel ay pray ng pray, hindi niya alam may pressure pala in the heavenlies. That delayed is happening in the clouds and he doesn't even know it. Pero ang tanong, huminto ba si Daniel sa pananalangin nung walang sagot? No. Inabot siya ng 21 days. Hindi siya may... Actually, kung inabot ng 22, magpe-pray pa rin siya. Why? Because hindi niya hinayaan na yung kawalan ng sagot ay magbubunga ng kawalan ng pananampalataya at pananalangin. Which leads us to our second point. Sa lahat ng prayer items, sa lahat ng prayer natin, laging may pressure. Pero tatandaan nyo, ang susi dapat may number 2, perseverance. Persevere. Maging persistent. Sabi mo sa katabi mo, padayon lang. Padayon Jude. Di ba? Tuloy-tuloy kahit mahirap. Ano sabi ng verse 12? Then he said, don't be afraid, Daniel. Highlight this part. Since the first day you began to pray. So pinuwi mo, mula day 1 nagpe-pray siya. Ano ang kanyang pinapanalangin? Gusto niya ng understanding. To humble himself before the Lord. Sabi ng Bible, since day 1, your request had been heard in heaven. Which means, mga kapatid, hindi siya sumuko. He fasted, he mourned, he sought the Lord, and he kept going, even though wala siyang kamalay-malay, kaya pala nadidelay, nakikipaglaban yung langit para sa kanya. Pero nag-persevere siya. Pero what if sumuko siya ng day 14? Kung sumuko siya sa pananalangin ng day 14, at sinabi niya, pray ako ng pray, 2 linggo na, wala naman. Ano pang punto na pray ako ng pray? Baka naman nabibingin na yung Diyos, o hindi kayang gawin to ng Diyos. Susuko na lang ako. Pero hindi niya yun ginawa, mga kapatid. Kasi ang perseverance, hindi yan yung nalalangin ka lang ng isang beses and then you will hope for the best. Hindi ganun ang perseverance. Ang tunay na perseverance, kahit wala kang sagot na nakukuha, tuloy ka pa din. Kahit hindi mo nakikita ang ebidensya, tuloy ka pa rin. Naalala niyo po yung mga Israelites?
nung umiikot sila sa Jericho Wall, ilang araw silang pinaikot ng Panginoon? 7 days. At ang mahirap dito, mga kapatid, sabi ng Bible, 7 days na silang pinaikot, bawal pa sila magsalita. Sabi ng Bible, shut up. Alam mo, nung una sabi ko, ano kayang relevance nang hindi sila nagsasalita? Pero alam mo, na-realize ko, may point din talaga si Lord. Si Lord talaga matalino rin eh. Kasi imagine mo, no, nasa promised land na sila, diba? Kating-kating na sila doon sa, tagal nating inantay ito. 40 years tayo sa wilderness. Nasaan na yung promised land? May Jericho Wall. And laking city. Sabi ng Bible, ikutan nyo yan. Huwag kayo magsasalita. Every day. So imagine niyo to, unang araw, pinakintab nila yung espada, pinakintab nila yung armor, nilutuan silang asawa niya ng champurado. Honey, sweetheart, mukhang mapapalabang kayo today. Makakalaban yung mga taga-Jericho. Oo nga eh. Pero di ko nga alam yung request ng leader natin. Weird nga, sabi niya, bawal daw magsalita. Pero iya mo na. Pero imaginein mo, kung pwede silang magsalita. Pag-ikot nila, Jericho Wall. Alam mo, Brad, nagtataka ako dun kay Joshua, yung leader natin. Pero mo, 40 days na tayo nasa wilderness, paikot-ikot tayo. Pagdating ng promised land, ikot na naman. May ikotophobia na tayo. Di ba niya alam yon? Natakot na tayo sa ikot. Lahat na ng buong buhay natin, ikot tayo ng ikot. Kung inayaan ng Lord na nagsasalita sila, baka walang lumalabas sa bibig nila kundi pagrereklamo. Day 1 pa lang yun. Day 2. Pag uwi ng soldier nung gabi ng day 1, honey, parang walang galos yung armor mo. Nagtataka nga ako doon kay Josh eh. Kasi dapat lalabang kami. Hindi kami, pinaikot lang kami. Bawal pa kami magsalita. Pero baka bukas. Kinabukasan, maaga siyang gumising, sopas naman ang niluto. Kalinga mo, honey, may goodbye kiss pa. Puta sila, sabi nila, boss, atake na ba tayo? Hindi, ikot lang kayo uli. Huwag kayo magsasalita. Alam mo, buti na lang walang cellphone noong unang panahon. Kasi kung bawal sila magsalita, pwede sila mag-chat. Imagine mo, umiikot sila, nag-chat sila. Meron silang GC na wala si Joshua doon. Alam niyo ibig sabihin? Right? Aminin nyo, meron kayong GC na wala tatay nyo doon, meron kayong GC na magkaka-opisina na wala yung boss nyo doon, meron kayong GC na magkaka-ministry na wala yung leader nyo doon, meron kayong GC na wala ako doon. Meron nga kayo, So meron silang GC, nag-chat sila sa GC at everyone. At everyone. Highlights. Brad, magpatingin na kaya tong leader natin. Pangalawang araw na, ang kintab pa naman ng espada ko. Pinaglutuan, tapos papaikutin lang tayo. Siguro pagdating ng day 3, iba sila, skeptical na eh. What's the point? Ni hollow blocks nga, walang bumagsak eh. Kasi di ba parang mas encouraging magtuloy pag nakakita ka ng progress. Yung sit-up ka ng sit-ups, naka 5,000 ka na, wala, absent pa rin siya. Di ba? Hindi ka what's the point of exercising? What's the point of coming to school? What's the point of coming to church anyway? Kung wala naman ako nakikitang resulta. Pero tatandaan nyo to mga kapatid, most of the time, progress is not obvious. Hindi porket hindi ka nakakakita ng progress, walang ginagawa ang Panginoon. Mas nakaka-encourage pag ikot nila may bumagsak na hollow blocks. Pero ang sabi ng Bible, bawal silang magsalita for 7 days. Pagdating ng 7th day, gising na naman sila, iba siguro babagal-bagal na sila. Hindi na napakintab yung armor. Hindi na nila ini-ready yung espada. What's the point, di ba? Alam ko na gagawin natin diyan. Ikot na naman tayo. Sabi ni Joshua, you know the drill, guys. Ikot tayo. Shut up. Ikot na naman sila. Yung iba hindi na nag-almusal eh. Kasi sabi nila, makakabalik din kami kagad. Huwag ka maglala, iikot lang naman kami. Hindi na kailangan ng lakas, hindi na kailangan ng cereal kasi wala naman laban ang mangyayari. Ikot na lang kami. Umikot sila. Pagkatapos silang umikot, yung iba sa kanila nag-iwalay, bye guys, see you tomorrow. Sabi ni Joshua, wait. Ikot uli kayo. 6 na beses pa. Kasi nung araw na yon, 7 beses silang pinapaikot ng Panginoon. Imagine niyo yung tumatakbo sa kanilang isip. What's the point of persevering in the first place? Wala naman ako makitang result. But you know what happened? They keep on walking. They walked anyway. And after the 7th time ng 7th day, completion. Sabi ng Bible, finally, you shout. Kaya pala pinapatahimik ng Lord yung bibig nila. Kasi gusto ng Lord i-preserve ng Lord yung boses nila
para sa shouting moment na kanila. Kasi baka mamaya pag dumating na yung miracle, paus ka na. Hallelujah. And sometimes God wants you to preserve your faith, to preserve your testimony until finally when God says shout, you can always shout and thank God for what He has done in your life. So I want to encourage you today. I don't know who is this for. Kung hindi ka man makakita ng resulta, pray anyway. Nakakaramdam ka pa rin ng sintomas, pray anyway. Matindi pa rin ang luha mo, pray anyway. Nalulungkot ka pa rin, pray anyway. Hindi mo makita ang reconciliation sa family, pray anyway. I'm not praying dahil gusto ko makakita ng resulta agad. I'm praying because I trust the Lord na siya ang nagsabi nito sa akin. Okay? Ang sabi ng doktor, kumakalat pa rin ng cancer but I will pray anyway. Ang sabi ng pamilya ko, may problema ko financially but I will pray anyway. Ang sabi ng magulang ko, hindi ako makakapag-enroll next time but I will pray anyway. Why? I want to persevere. Kasi kung ngayon ako susuko, what if sinusukuan ko yung pinaglalaban pa lang pala ng langit para sa akin? I will never allow that to happen. I will keep on praying. I will keep on persevering. I will keep on walking. I will keep on circling until I receive the blessings and the miracle of God in my life. Hallelujah. Amen. So when you pray at wala kang makitang pagbabago, huwag kang mag-quit. Hindi na de-delay ang panalangin mo dahil kulang ka sa pananampalataya. Minsan na-delay yan kasi pinaglalaban pa. So hindi ka okay pero hindi ka nag-iisa. Amen. Yun lang kailangan na iba, pwede na umuwi. Amen? Hindi ako okay pero hindi ako nag-iisa kasi kasama ko ang Panginoon. Sa unang tingin, mukhang delay. It is delay on the outside, delayed on the outside. But God is actually developing something deep on the inside. Persevere. At dahil si Daniel nag-persevere, ang sabi ng verse 13, for 21 days, hinarangan yung aking panalangin. Huminto ba siya? No. Until finally, nung 21st day, highlight this part, Michael, one of the archangels, came to help me. Pag di ka sumuko, may pressure, nag-persevere ka, di ka sumuko, darating yung pangatlo, provision. Help is on the way. Finally, after 21 days, nakakita siya ng progress. Here comes an angel. Hindi niya nakita yung nangyayari, pero the heaven is fighting for him. Day 1 pa lang nag-dispatch na ang Panginoon ng angel messenger. But apparently, itong angel messenger, hindi makarating because he was blocked by these high-ranking demonic officials too. Kaya sabi ng Bible, nagpadala ng high-ranking din. Pansinin niyo ito, no? Humingi si Daniel ng understanding. Humingi siya ng explanation sa kanyang vision. Sabi ng Lord, dahil explanation yan, ang sagot niyan, information. So nagpadala ang Lord ng angel messenger kasi information lang naman eh. Pero nung hindi dumating yung information, nagkaroon ng intervention. Nag-intervene ang Diyos. Hindi kaya ng messenger, ipadala niyo si Michael. Which is one lang of many archangels. Ano ang sabi ng Bible? Dahil ipinadala itong si Michael, the archangel, he was able to defeat, hallelujah, itong demonic forces na humahad lang sa mga sagot sa panalangin nitong si Daniel. Ano ang lesson na pinapaalala ng Panginoon sa atin? Simpleng-simple lang. Nakabantay ang langit sa iyong pananalangin. Alam ng Diyos ang status ng parcel mo, hallelujah. Alam ng Diyos na delay na yung skincare mo na pinadala mo sa Lazada. Alam ng Diyos na na-delay na. Hallelujah. Yung mga, katulad ng parcel, di ba? Yung parcel natin, pag umorder ka, may status yan. In ship. Di ba? Babalitaan ka pa niyan. Lumabas na sa pabrika. Di ba? Na-ship na. Hindi ka pa bayad. Pinapak na nila eh. Hindi ka pa bayad ha. Binabalot na nila. Tapos makakatanggap ka ng status dyan. O, nakasakay na, nasa customs na. Ano, pumapasok sa isip ko custom kasi may regalo ang church sa inyo. Ilang buwan na, hindi pa dumarating, naiinis na rin ako kasi naka-hold sa custom. Pero paalala lang talaga yan. Kasi minsan, di ba, nakalagay doon, delayed. Di ba? Nakalagay doon, in transit. May confirmation email pa yan. Makakatanggap ka ng email na hindi pa dumarating sa'yo, pero darating, confirmed eh. At nakakapagtaka minsan, mas may tiwala pa tayo sa email confirmation kaysa sa confirmation ng Word of God. That when you seek Him, He will answer you.
That when you call on Him, He will answer you. Yun ang email confirmation natin. Actually, hindi lang email yan, heavenly mail yan eh. Heavenly confirmation na nagsasabi sa atin, hindi mo man nakikita ngayon, sumasagot ang Panginoon. At kung sakaling ginagawa ni Satan na lahat, para hadlangan ka, may reinforcement, may provision ang Panginoon para matanggap natin yung ating pinapanalangin ko, ito'y nasa kalooban ng Panginoon. Kung kinakailangan niya mag-mobilize ng backup mula sa langit, gagawin ng Panginoon yon para sa bawat isa sa atin. Hindi lang laging immediate ang provision, pero lagi siyang sigurado. Lagi siyang sigurado. Amen? Amen? So may pressure, may perseverance, may provision. I believe these 3 stages will help us understand, delay man ang panalangin ko, God is answering my prayers. Sabi ng doktor, kalat pa rin ang cancer cell. Ang sabi ng bank account mo, wala kang budget for the whole month. Ang sabi ng pamilya mo, mukhang wala ng panahon, wala ng pag-asa na magkabalikan pa o mag-restore pa yung relationship. Pero anong sinasabi ng scripture? When you keep on persevering, praying about it kahit hindi ka pa nakakakita ng sagot. 21 days kay Daniel, maaaring 21 months sa'yo. But I want to encourage you, keep on praying. Hindi natin nakikita pero posibleng nakikipaglaban ang kalangitan para matanggap natin ang sagot sa ating mga panalangin. Ba't mo sinasabing, gusto ko na mamatay? Eh kung gusto pa ng Lord na mabuhay ka, ba't mo kailangan sumuko? Ba't mo sinasabing, wasakin ko na ang buhay ko? Kung gusto ng Panginoon, gusto pa niyang ayusin, ba't ka susuko? Kung hindi ka pa nga sinusukuan ng langit. Keep on persevering. The best is still yet to come because the provision is on the way, help is on the way, the answered prayer is on the way. Amen? God is the one who will lead you. Sunod ka lang kay Lord. Kung sinabi ng Lord maniwala, maniwala. Kung sinabi ng Lord magtiwala, magtiwala. Kung sinabi ng Lord hakbang, hakbang lang. Because God is the one who will lead you through it. Naalala kayo mga Israelites, di ba? Nung lumabas sila ng Egypt, ang Diyos nasa unahan nila. Habang naglalakad, walang Waze noon. Walang Google Maps noon. At kung meron man siguro nakakaalam ng daan, kasi si Moses lang ang educated sa kanilang lahat, it's probably Moses who knew the way. Pero ano sabi ng Bible? Sa kanilang paglalakbay, ang Diyos ang nasa unahan. Minsan, hindi ang Lord magpapadala ng provision kasi siya mismo yung provision. Minsan, hindi anghel ang ipapadala kasi siya mismo ang pupunta. The sin is too bad. It messes our life. You're too sick. You're too messy para magamot ng simpleng good works lang. Alam ng Panginoon, hindi kaya ni Abraham na iligtas ang mundo. Alam ng Lord na hindi kaya ni Moses na iligtas ang mundo. Kaya Diyos na mismo ang bumaba. Amen. Ang sabi ni Isaac sa kanyang tatay na si Abraham, Tay, meron tayong kahoy, meron tayong apoy. Asan po yung ihahandog? Ang sabi ni Moses, the Lord Himself. Hindi, iba kasi yung the Lord will provide, sa the Lord Himself will provide. Pwede siya mag-provide through an angel. Pwede siya mag-provide through a person. Pero when God says, I myself will provide, buhay ko mismo ang ibibigay ko para sa kabayaran ng iyong kasalanan. That makes a lot of sense. And God is the one who is leading the entire nation out of it. Ano sabi ng Bible? Moses answered the people, don't be afraid. So habang ang mga Israelites naglalakbay papunta ng wilderness, nakaharap nila ang pinakamatinding blockage, Red Sea. At habang sila'y nasa Red Sea, kahit si Lord lang nasa unahan nila, pag tumitingin sila sa likod, nakikita nila mga Egyptian na umahabol sa kanila. Because apparently, itong Egyptian leader, pumayag na lumaya sila, pero nagbago ang isip, habulin natin sila. So habang sila'y nasa harap ng Red Sea, nililid sila ng Panginoon. Pagtingin nila sa likuran, nandun ang Egyptian na humahabol sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, Jesus is alive, Kamanaba. Don't be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians that you see today, you will never see them again. The sickness that you are seeing today, you will never see that again. Yung utang na nakikita mo ngayon, hello, you will never see that again. Sabi mo nga sa katabi mo, goodbye utang, goodbye sakit, goodbye problem, goodbye difficulty, goodbye challenge, because the Lord has promised me that the Egyptians that I see today, I will never see them again. So
Paano yun mangyayari? Paano yun mangyayari, Lord? I want my enemy. Ayoko na makita ang aking mga kaaway. Sabi ng verse 14. Why? Because the Lord will fight for you. Highlight this part. You only need to be what? To be still. Napairalin natin logic natin. Ang mga Egyptian, sakay-sakay ng Mercedes-Benz. Yung chariot nila, yun ang Mercedes-Benz noong unang panahon. Sila, naka-walk by feet. Paalang. Kahit saan mo dalhin, laging mauuna yung Mercedes kaysa sa paa. Tapos sasabihin pa ni Lord, huwag kayong matakot kahit may Red Sea. Stand still. Lord, dapat ang logical, run. Ang logical, run as fast as you can. Ang bilis ng humahabol, oh. Pero sabi ng Lord, stand still. Minsan si Lord, pag nag-suggest, di mo maintindihan, no? Lord, nanalangin ako ng deliverance. Tapos gusto mo, pag ganito po kasi yan, Lord, no? Explain ko lang. Pag huminto po ako, kasi naglalakad nga ako, nahabol na ako eh. Tapos hihinto po ako, mas lalo po ako maaabutan. Tingin nyo, na-miss ng Lord John? No. He's sovereign. He's all-knowing. He knows exactly what to do. So listen, nung huminto sila at nag-stand still, asa si Lord ulit? Nasa unahan nila, leading the way. Sabi ni Lord, stand still. Watch what happened. Ang sabi ng verse 19, then, the angel of God, that's the presence of the Lord, highlight this part, who have been traveling in front of Israel's army, withdrew and went behind them. So, sabi ng Lord, hinto na kayo. Lord, maaabutan mo kami. Meron kasi kayong hindi nakikita na nakikita ko. Basta sumunod ka lang. Stand still. Okay? Nung nag-stand still sila, sabi ng Bible, the angel of the Lord na nasa unahan nila, nag-shift sa likod nila. And the pillar of cloud also moved from in front and stood where? Behind them. So imagine nyo to. God was leading them. Si Lord nasa unahan nila. And then all of a sudden, God shifted His position to protect them. So now, God was literally in between His people and their enemy. God, listen, God is fighting on their behalf. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? God Himself have shifted His position. Ginamit ng Lord in essence sa kanyang sarili para maging barrier between His people and their enemy. Hindi siya basta nagpadala ng tulong, siya mismo ang naging tulong. So God is not just leading you, He is positioning Himself between you and your enemy. And watch this, ang sabi ng Bible, pati yung pillar of cloud, na nagiging lilim nila, lumipat mula sa unahan papunta ng likod. Tuloy natin ang basa. Coming between the armies of Egypt and Israel, highlight this part, throughout the night, the cloud brought, everybody, darkness to the one side and light to the other. So lumipat yung pillar of cloud, naghatid ng ilaw sa kabilang side, at naghatid ng kadiliman sa kabilang side. So nagkaroon ng dilim sa mga Egyptian, nagkaroon ng liwanag sa mga Israelites. Listen to me, the same presence have different result. Na yung presensya ng Diyos, kakampi ng mga nagmamahal sa Kanya. Pero bangungot sa mga kaaway ng Diyos. Hallelujah. Ang mga Israelites, they are enjoying the clarity. They are enjoying the comfort. They are enjoying His presence. Ang mga Egyptians, ano sabi ng Scripture? They were confused. They were blinded. They don't know what to do. Na sabi ng Bible, tuloy natin basa sa last part. Ano sabi ng last part? So neither went near. Highlight that part. Neither went near the other all night long. Dahil ang mga Egyptian is so confused and blinded, hindi nila maatake ang mga Israelites. Think about it. Gumamit pa ang Lord ng supernatural pause. Nagmamadali silang habulin, sabi ng Lord, watch lang, dyan lang muna kayo. Because God will deliver His people. My friends and family, I want to encourage you today, hindi ka ini-ignore ng Diyos. Hindi ka binabaliwala ng Panginoon. Oh, amen? God wants you to follow and obey His commandments.
Because if needed be, kung kinakailangan mag-shift ng position ng Panginoon, He will always stand between your enemy and His people. He will always stand between the gap of life and death. He will always stand between the gap of curse and blessing. Why? Because our God is a gracious God. He is a merciful God. And He is willing, amen, na yung delay dun sa clouds, He is willing to send a provision, a reinforcement for you to be able to experience the answer to that prayer in Jesus' name. He wants to preserve His people. He wants to protect His people. So church, huwag niyong sukuan ang pananalangin para sa inyong pamilya. Huwag niyong sukuan ang pananalangin para sa provision. Huwag niyong sukuan ang pananalangin kahit ang sabi ng doktor, experimental drug na lang ang iyong pag-asa. Huwag kang sumuko sa pananalangin. Yes, you might feel that you are too small or too weak for it, but your God is always bigger, higher, taller than any other. Whatever sickness that you are in, the name of Jesus is greater than any name. The name that is above all name. His name is Yeshua. His name is Savior. His name is Emmanuel. His name is Jesus. Hallelujah! Jesus! 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 Woo! Jesus! So may pressure man, may perseverance man, may pangako ang Lord ng provision. Hold on to that promise. Help is on the way. Health is on the way. Provision is on the way. Answer is on the way. Can you high five at least 3 people? Sabi mo sa kanya, help is on the way. 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 Everybody stand to your feet. Can you hug? Kung kilala nyo, yakapin nyo, akbayan nyo, sabi mo sa kanya, huwag tayong susuko. Manampalataya tayo sa Panginoon. God is with us. And if God is for us, who can be against us? We may be under attack, but it doesn't mean that we have to be defeated. Hallelujah. No weapon will form against you shall prosper, the Bible says. Ano sabi ng Bible? No weapon will be formed. Ibig sabihin, naporma na. Pero kahit naporma na, hindi ibig sabihin makakapagtagumpay. Siniraan ka nila, nilait ka nila, pinost ka nila, ang dami nilang chismis na ginawa patungkol sa'yo. Naporma na yung kwento nila. Pero hindi porket nagkukwentuhan sila, kailangan mo mag-respond. Hindi porket pinost ka nila, kailangan mo mag-react. Hindi porket inaatake ka, kailangan mo lumaban. Kasi ang sabi ng Bible, the battle is the Lord. The Lord will fight for you. You only need to be what? To be still. Be still. Be still. Yakapin mo, katabi mo, sabi mo sa kanya, be still. Be patient. Be still. Be still. Be still.